Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang po ng maiksing opinyon, reaksyon at komento sa maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan ay dalawang bagay po, no? Si Senator Rodante Marcoleta ay pumayag na po, no, sa hamon na debate ng sarili niyang hamon. Siya ang naghamon ng debate. Di ba? Kung maalala nyo, hinahamon niya po sa debate, itong si retired Associate Justice ng Supreme Court Antonio Carpio, si Attorney Batong Bakal at si Commodore Jay Tariela ng spokesperson for West Philippine Sea, Philippine Coast Guard, no? Ng isang debate tungkol sa West Philippine Sea issues, kasi pinipilit niya po na mukhang i-give up ang Kalayaan Island Group para po mamapa daw po yung ating EEC. Di ba yan po ang naratiba ng mga Chekwa, no? Pinipilit niya na parang hindi katanggap-tanggap yung arbitral ruling. Sabi niya, friendly debate. Ngayon, yung to pong Philippine Bar Association, since pareho naman silang abogado ni retired Associate Justice Carpio, nag-set po, sila po ang nag-set para dyan sa debate na yan. However, itong si Marcoleta, sabi niya, dapat walang limitation. Hindi lang tungkol sa West Philippine Sea. Ayun lang po yung usapan. Dapat para totoong maging debate sa issue lang na pinag-uusapan, hindi pwedeng pre-willing. Kinakailangan kung ang debate lang ay tungkol sa West Philippine Sea, ano yung ating boundaries, ano yung territorial maritime rights, doon lang tayo, hindi yung walang limitation. Paano kung magpasok ka ng ibang issue? Paano kung mamaya papasukan mo na naman ng China narrative o kung ano-ano na, di pre-willing na, hindi na debate yon. Sa isang friendly debate o sa isang anumang debate, no, sa mga debate contest, no, sa mga usapin, talagang may set na topic. Hindi pwedeng you go jump up one to another, pre-willing. Marcoleta, ikaw ang naghamon ng debate. Ngayon may kumagat sa'yo. Ito po ang pag-uusapan. Tungkol naman sa West Philippine Sea ang pag-uusapan. Kinakailangan mag-set ka ng boundary para hindi po tinatawag na pre-willing. Kung ano-ano lang yung papasok sa utak mo, ayaw mong sagutin yung kanyang naratiba o kanyang sinabi, tatalon-talon ka. Yun po yung pre-willing. Kung ano lang yung maisip niya, yun ang ipapasok niya. Ayaw niyang sumagot, iibahin niya ang topic. Hindi ganon, Marcoleta. Napaghahalata ka naman inaccept mo nga. Inaccept mo yung challenge pero sabi mo dapat walang limitation. Hindi pwede. Sa isang debate, may certain na topic mga kababayan. Eka lang, sinisipon tayo kasi init-lamig. Hindi pwede yung ito ang usapan, bigla mong papasukan ng iba. Hindi maganda, hindi friendly, hindi magandang debate yun. Dapat, sa akin pong opinion, may set topic. 'Di ba? Ano ba talaga ang ano ng West Philippine Sea? Hanggang saan tayo? Bakit tayo nanalo? Yung ganon. Pero yung walang limitation, ano ka ba naman, Marcoleta? Ano yung para lang makapag-deflect ka na naman ng issue? Kung talagang kaya mong makipag-debate, Marcoleta, umayong ka na. Wala nang ibang kondisyon. Ang usapan West Philippine Sea, and then let the moderators na ito yung mga question, dito lang tayo magpo-focus. And then kung gusto mong pasukan ng iba, then set another debate about it. 'Di ba? Pambihira naman talaga naman baka sa dami mong dahilan Dami mo dahilan. Ayaw mo lang talaga o naduduwag ka lang, kunwari lang na i-accept ko pero walang limitation Yun po yung mga tawag doon, yung mga wagdu-wagdu. Ang tawag doon. Kunwari matapang, kunwari inaccept ko. Hindi sinabing umurong ako, pero ito, may ganito. Walang ganon. Hindi ikaw ang magsiset ng limitations. Walang, kumbaga hindi free for all tayo. Kung ano lang maisip ko, yun ang pag-usapan natin.
Ganon? Ay, wala. Hindi ka naman uurungan yan ni Carpio eh. Oo. Mano rin ba yan? Abogado rin yan. Associate Justice yan. Kumbaga isipin lang, parang co-equal branch lang kayo, di ba? Si Marcoleta nasa legislative o dating Supreme Court, judiciary o equal branch. Patalinuhan na lang Marcoleta. Pero ang lumalabas dito mga kababayan, si Marcoleta, kunwari lang tapang-tapangan pero ang dami dahilan. Ang dami kondisyon, di ba? Now, eto naman mga kababayan, pasok naman tayo dito. Sa isang mambabatas din na nagpupumilit, pinipilit nila na magsalita itong nasasangkot dito sa chismis ni Leandro Libiste. Itong si Libiste na wala po sa sirkulasyon. Ang bali-balita po, ito po ay nag-vacation sa ibang bansa. Muang naaprobahan yata. Naaprobahan yata yung request, no? Na around the world in how many days? 165 days? Hindi po natin alam, kaya nga po nagtatanong tayo mukhang na backdoor tayo mga kababayan walang balita dun sa kanyang travel request. Pero meron pong ugong-ugong di umano na mukhang lumabas daw ng bansa, hindi natin alam. Ngayon bago siya lumabas ng bansa, meron siyang sinabi dito kay Representative Irice at Tinio na meron daw siyang kopya ng text message between Adrian Bersamin, yung dating undersecretary dyan sa Malacanang, at si President Bongbong Marcos tungkol sa katiwalian nila sa pagnanakaw nila sa flood control. Nung sinasabing ipaano mo yan, ipa-affidavit mo, ipanotaryo mo, bigla daw pong naglahong bula si Libiste. Ngayon, itong si Tinio nagpupumilit. Iba naman ngayon, binabato niya na ang issue kay Bersamin, kay Adrian Bersamin. Sinasabi diyan sa balita ng politiko mga kababayan, dapat daw magsalita na si Bersamin. Anong sasabihin ni Bersamin? Patunayan muna ni Leandro Libiste, ipa-affidavit niya, ipa-swear in niya na yung mga text messages na yun ay totoo. Bakit ako magsasalita sa publiko? Bakit ako magdi-deny o i-confirm ko yan kung kayo nga hindi nyo ma-confirm? Loko din ting si Tinio Ikaw Tinio, phishing ka no? Kasi nilaglag kayo ni Libiste. Ngayon pupunta ka dun sa nasasangkot yung kay Libiste. Gusto nyo siyang paaminin. Ang sabi ni Tinio, magsalita ka na. Ilang linggo nang nababanggit ang pangalan mo sa publiko pero ayaw mo magsalita. Gabi ka naman, Tinio. Hindi naman siguro katulad ka ni Adrian Bersamin na masyado kang sausawero. Ang gusto mo, lalabas yung sinasangkot ninyo. Wala nga, patunayan nyo muna. Bago magsalita yung tao, mamaya magsalita siya gagawa nyo na naman ng kwento. Ayan nagsalita na, guilty talaga, sangkot talaga ang Pangulo. Nang pipishing kay, nang gagaslighting kay, Tinio. Para maganda, para mapapagsalita dyan si Adrian Bersamin, kuwanan nyo na lang ng court order. Baka tatalima yan sa court order. Uutusan ng korte, hoy, Adrian Bersamin, magsalita ka na. May ebidensya sa'yo, ito. Kaso yung ebidensya ninyo, hindi nga matindi ganun nagpakita sa inyo. Tapos ngayon, babaliktarin nyo na. Wala bokya sila kay Libiste, nilaglag sila. Ngayon, ang gusto niya, yung nasasangkot, ilalaglag niya yung sarili niya, i-incriminate niya. Kayo ang magpatunay. The burden of proof lies with the accuser. Wala kayong mapakitang proof. Yung may hawak ng proof, ayaw ipa-affidavit. Ayaw ipa-swear in niya na totoo yun. Paano niya nakuha yun? Kasi lalabagin niya ang data privacy. Kaya ayaw niya. Kaya ngayon, ikaw Tinio, nang pipishing ka, nang gagaslighting ka, sinasabi mo pang ilang linggo nang nababanggit ang pangalan mo. So what? Diba? Bakit? Kasalanan ba ang manahimik? Kasalanan ba sa batas ang ayang magsalita? Sa Court of Antonio Tinio, guilty ka na kasi ayaw mo magsalita. Kung ikaw madaldal ka Tinio, huwag ibahin mo si President Marcos at Adrian Bersamin.
Ang gusto mo, gamitin mo si Adrian Bersamin para ilaglag ang Pangulo eh. Patunayan nyo muna na totoo yung text messages. Oo. Ha? Kulit-kulitin nyo si Libiste. Eh yung ang Cabral files niya, hindi niya mapatunayan. Walang mag-authenticate eh. Yan pa kaya na text messages? Anybody can do that. Anybody can impersonate. Ang tindi po ng AI ngayon. Ay nako mga kababayan. Kaya tinyo, mag-move forward ka na. Wala na kayong mai-impeach. Ha? Ang gawin ninyo, mag-antay kayo next year. Ayan na naman, the same. Ha? O di kaya antayin yung bumaba sa 2028 ang Pangulong Marcos at kasuhan na siya as civilian kasi wala na siyang immunity sa lawsuit. 'Di ba? Ikaw tinyo eh, ayusin mo na lang yung mga priority bills mo kaysa yan puro ka fishing. Mahilig ka bang mag-fishing? O dapat sa iyo mangingisda na lang eh. May tutulong ka pa sa ekonomiya ng bansa. Di ba kababayan, nakakaasar? Puro na lang ganyan, hindi namang move on. Wala na ba kayong ibang trabaho? Sayang yung pasahod sa inyo ng taong bayan. Gumawa kayo ng batas. Ha? Magsulat kayo ng bills para sa kapakanan ng mga constituents ninyo, lalo ng mga guro. Pambihira, oh. Alright, mga kababayan. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.